Nagalit ng husto ang hangal ng insultuhin ng ating bida si Blood God dahilan para umatake ito ng walang pasabi pero agad naman iyong naiwasan ni Li Yunxiao. Ang matindi pa doon ay nakapag-counter-attack agad si Li Yunxiao dahilan para mahawakan niya sa mukha ang hangal at maingudngud niya ito sa lupa ng sobrang lakas. Mabilis naman na nagkaroon ng matinding commotion ang nangyaring kaganapan at hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan na kabigla-bigla. Natakot pa ang ilan sa mga nakasaksi at tinatanong nila kung saan daw nanggaling ang ating bida gayong sobrang lakas daw nito. Ang makulat naman na matanda ay tila iba ang iniisip dahil namumukod tangi sa lahat ang reaksyon nito na para bang sinusukat niya ang lakas ng ating bida. Bigla namang pinigilan ni Li Yunxiao ang lalaking cultivator na susunod na sanang umalis para sabihin na sila na raw muna ang mauuna sa paggamit ng teleportation array gayong nagmamadali daw sila. Agad naman na nagmadaling bumaba ang lalaking cultivator nang marinig ang ating bida at pagkatapos nun ay kasabay niyang nagpaubaya ang Blood God Palace disciple na nagbabantay doon. Matapos naman nun ay sinenyasan na ni Li Yunxiao sila Yunxiang at Dinglinger para paunahin na ito sa teleportation array. Sumunod naman agad ang dalawa sa kagustuhan ng ating bida pero kitang-kita sa mga ekspresyon nila ang labis na pag-aalala dahil gusto rin nilang makita na makaalis ng ligtas si Li Yunxiao. Gayunpaman ay alam nilang hindi na nila ito mapipilit pa kaya naman hindi na lamang sila umimik hanggang sa magpaalam na sa kanila ang ating bida at sinabihan sila na mag-ingat. Hindi naman nila natiis na hindi magsalita kaya naman ibinigay na nila ang huli nilang mga pagpapaalam pero sa hindi inaasahan na pagkakataon ay biglang dumating si Blood God para pigilan sila. Napakilos naman agad ang ating bida para protektahan sila Yunxiang at Dinglinger at gamit ang isa sa pinakamalakas niyang espada ay humanda siya na umatake para salubungin si Blood God. Nang mabitawan naman na ni Li Yunxiao ang atake ay matagumpay naman siya na mapatalsik ng bahagya si Blood God kaya naman ligtas na ang dalawa at maaari na itong mga makaalis. Pero bago ang mga ito tuluyang makaalis ay ipinaalam ni Li Yunxiao na ayos lamang daw siya kaya naman wag na raw tangkain ng dalawa na bumalik pa para tulungan siya. Dagdag pa ni Li Yunxiao na magtungo raw agad ang dalawa sa kani-kanilang mga destinasyon para magawa na raw nila ang kanilang mga misyon sa lalong madaling panahon. Sa sandali namang matapos ang ating bida sa pagsasalita ay tuluyan na nang nakapag-teleport ng ligtas ang dalawa at kasunod nun ay sumugod na siyang muli para ipagpatuloy ang laban. Napansin pa ni Li Yunxiao ang labis na panghihina ni Blood God at mukhang di pa rin daw ito gumagaling kaya naman may tsansa raw siya na manalo. Nanggagalaiti namang tinangka ni Blood God na makipag-usap sa ating bida at sinasabi niya na ibalik na lamang daw ang kanyang Blood Beast para matapos na ang lahat. Pahabol pa nito nakakalimutan na raw nila ang mga nangyari basta't isasama na rin daw ng ating bida ang World God Monument na pinaglalagyan ng Blood Beast. Inilabas naman agad ng ating bida ang World God Monument na hinahanap ni Blood God pero hindi para ibigay bagkus para ipang-atake. Sobra namang ikinagulat ni Blood God ang ginawa ng ating bida dahil naramdaman niya rin ang malakas na puwersa ng gravitational force na bumabagsak sa kanya. Inisip pa niya na mula daw ito sa loam soil at mukhang iyon daw ang target ng ating bida kaya raw ito nagtungo sa kanilang Blood God Palace. Naghanda na dumipensa si Blood God gamit ang Blood Claw technique at sa isang iglap ay matagumpay naman niyang nasalo ang mabigat na puwersa ng World God Monument kaya naman hindi ito tuluyan na bumagsak sa kanya. Ngunit hindi pa roon natatapos ang atake ng ating bida dahil may 5 9th rank sword artifact ang sumugod patungo sa direksyon ni Blood God. Mabilis itong bumulusok ng sabay-sabay at doon ay napilitan si Blood God na mag-transform sa anyo ng isang dugo para tumagos lamang ang mga sword artifact sa katawan niya. Pero sa ginawa niyang iyon ay nawala ng lakas ang Blood Claw technique na pinangsasalo niya sa World God Monument. Paglingon ni Blood God sa itaas ay malapit na sa kanyang bumagsak ang World God Monument at hindi rin nagtagal ay tuluyan na nga itong bumagsak dahilan para magdulot ng malakas na pagyanig sa buong lugar. Binawi naman agad ng ating bida ang 5 9th rank sword artifact at pagkatapos nun ay nadidismaya siyang napangisi dahil hindi siya nagtagumpay na tapusin ang buhay ni Blood God. Nagpakita naman agad si Blood God sa harap ng ating bida at bukod sa nanghina lamang ang aura nito ng kaunti ay wala na itong tinamupa na pinsala. Sa kabilang banda naman ang mga nakasaksi ay gulat na gulat dahil hindi nila maipaliwanag kung paano raw nagagawa ng isang batang 5-star Martial Supreme Realm na makipaglaban kay Blood God na nasa 6-star Martial Sovereign Realm.
Ang malala pa daw doon ay si Blood God ang nasa dehado na sitwasyon dahil napilitan na agad itong magsakripisyo ng malaking bilang ng blood energy para lamang maiwasan ang mga huling atake ng ating bida. Bigla namang may kinuhang isang martial supreme realm expert si Blood God mula sa mga naruroon at kasunod nun ay hinigop niya ang dugo nito para makapagbawi siya ng lakas. Sa isip-isip pa niya habang ginagawa ang karumal-dumal na pagpaslang ay mukhang mahihirapan daw talaga siya na labanan si Leon Xiao dahil mayroon pa raw itong dalawang martial sovereign realm expert sa loob ng World God Monument. Hindi rin daw niya maaaring pahintulutan na malaman ng iba ang patungkol sa World God Monument gayong pagkakataon na raw niya ito para makakuha ng isang divine artifact. Maya-maya pa matapos mahigop ang dugo ng Martial Supreme Realm Expert ay binitawan na ito ni Blood God sabay nagmungkahi na lumipat raw sila ni Leon Xiao sa ibang lugar kung saan walang tao para doon maglaban. Nangatwiran pa siya na ayaw raw niyang madamay ang teleportation array at nang marinig naman iyon ng ating bida ay agad din itong napasang ayon dahil pabor iyon sa kanya. Pagkatapos naman nun ay umalis na sila agad dahilan para maiwang nakatulala ang mga naruroon habang ang makulit na matanda naman ay takang-taka sa ginawa ni Blood God. Lumipat ang eksena sa ibang lugar at doon ay kaharap na ni Blood God si Leon Xiao kasama sila Mu Xiaochuan at Hao Lian. Tinatanong din ni Blood God kung sino ba raw ba talaga si Leon Xiao dahil napakarami daw nitong artifact at mayroon pang dalawang martial sovereign realm expert na mga alagad. Hindi naman agad na sumagot ang ating bida sa tanong bagkus nagtanong lamang siya pabalik na kung sasabihin ba raw niya ang totoo ay titigilan na siya ni Blood God. Pero agad na sinabi ni Blood God na hindi daw yun matutupad dahil kahit na anong mangyari ay kailangan niyang makuha ang divine artifact pati na rin ang Blood Beast. Sa sandali namang iyon ay hindi na nakipag-usap pa ang ating bida at agad na lamang na inutusan ang dalawang disciple na maghanda dahil dito na raw nila tatapusin ang lahat. Pinaalalahanan naman ni Hao Lian si Mu Xiaochuan na mag-ingat gayong baka mangyari na naman daw ang naganap noon kung saan napinsala siya ng gusto ni Blood God. Galit namang pinatahimik ni Mu Xiaochuan si Hao Lian sabay sabi nagaganti raw siya ngayon kaya naman hindi na raw mangyayari pa ang mapait na sinapit niya sa nakaraang laban nila. Nang makita naman ni Blood God na handa nang lumaban ang dalawa ay hindi na rin siya nagpahuli at agad na gumamit ng blood clone technique upang hindi siya mapagtulungan. Sa sandali namang mapalaban na ang dalawang disciple ay agad na napasigaw si Mu Xiaochuan dahil ang tunay daw na katawan ay wala sa kanila ni Hao Lian bagkus pasugod ito sa ating bida. Narinig naman agad iyon ni Leon Xiao kaya naman bago pa man makalapit sa kanya si Blood God ay nakapag-transform na siya sa anyo ng kidlat sabay nakaiwas ng bahagya. Ngunit tila hindi siya plano na atakehin ni Blood God dahil bigla na lamang itong nagpakawala ng maraming blood energy sabay ikinulong siya gamit ang isang talisman na may mataas na uri ng array formation. Matapos naman nun ay maririnig ang mga salita ni Blood God na i-refine niya raw ang ating bida para maging isa itong blood slave pero sa sandaling sabihin niya iyon ay biglang sinira ni Leon Xiao nang walang kahirap-hirap ang array formation. Nakakaloko pang ipinangalandakan ni Leon Xiao na nahihibang na raw si Blood God sa mga walang silbi nitong plano dahil nakalimutan na raw nito kung sino siya. Ipinaliwanag ni Leon Xiao na bagamat makapangyarihan daw ang blood energy ng isang martial sovereign realm expert ay wala naman daw itong saysay kung itatapat sa kanyang World God Monument na isang divine artifact. Sa madaling salita ay hindi raw siya mare-refine ng basta-basta kung hawak-hawak niya ang World God Monument na nagtataglay ng sariling mga makapangyarihang batas. Bigla namang naramdaman ni Leon Xiao ang muli na namang pag-angat ng antas ng kanyang immortal golden body kaya naman napahinto siya. Napaisip siya kung dahil ba raw ito sa matinding puwersa na dulot ng blood energy ni Blood God gayong kung ganun raw ay mukhang natuklasan na naman daw niya ang iba pang paraan para makapag-cultivate ng immortal golden body. Labis namang ikinagulat ni Blood God ang nakikita niya at hindi siya makapaniwala na hirap siyang labanan ang isa lamang batang martial supreme realm expert. Sa hindi naman inaasahan na pangyayari ay biglang umatake na naman ang demonyo sa katawan ni Leon Xiao at nais nitong samantalahin ang pagkakataon na mang-agaw ng katawan habang nasa gitna ng pakikipaglaban ang ating bida. Malinaw namang nakita iyon ni Blood God dahilan para maisip nito na ang hindi pangkaraniwan na lakas ni Leon Xiao ay mula sa demonyo. Saad pa niya na ngayon daw ay nauunawaan na niya ang lahat at mukhang mali daw ang akala niya na talentado talagang bata ang ating bida.
Sa sandali namang matapos si Blood God sa pagsasalita ay may hindi inaasahang pangyayari din ang naganap sa kanya dahil lumabas sa kanyang noo ang marka ng pagiging isang demon slave. Kasunod pa nun ang paglapit sa kanya ng demonyong si Li Yunxiao para sabihin na siya raw ang naging demon slave at hindi ang bata na pinagnakawan niya ng katawan. Ipinaliwanag ng demonyong Li Yunxiao na bagamat napipigilan pa raw ng blood energy ni Blood God ang maging isang demon slave ay hindi na rin daw yun magtatagal pa dahil kaharap na nito ngayon ang isang heavenly demon. Nahihirapan namang inisip ni Blood God ang mga narinig niya kaya naman tinanong niya kung sino ba raw talaga si Li Yunxiao at kung isa rin ba raw itong heavenly demon kagaya ng mga nakalaban nila. Pagkatapos naman nun ay pinilit ni Blood God na makatakas sa lugar na labis namang ikinapagtaka ng demonyong Li Yunxiao gayong mukhang kulang pa raw ang lakas niya para maimpluwensyahan ang true demonic energy na nasa katawan nito. Agad naman na napalapit si Hao Lian nang makita ang nangyari sabay napatanong kung bakit daw tumakbo si Blood God at kung kailangan ba raw nila itong habulin. Hindi naman pinansin ng demonyong Li Yunxiao si Hao Lian bagkus seryoso lang nitong tinanong kung bakit nakaturo raw ang sandata ni Mu Xiaochuan sa likuran niya na para bang gusto siya nitong paslangin. Mas lalo namang uminit ang tensyon sa naging sagot ni Mu Xiaochuan kung saan kino-question niya ang demonyong Li Yunxiao dahil hindi raw niya nararamdaman na master niya ito.